mga titas, mga titos, kamusta naman kayo dyan? Yan, ito naman si Tita Bingyo. Maghahatid naman sa inyo ng isang moment ng kanyang buhay dito lang sa Red Ruby True Story. Yan guys, habang wala pang pasok, naglalakad-lakad kami at namamasyal-masyal ng asawa ko guys. Yan, na nakarating kami dito at nadaanan namin itong isang coffee shop na tinatawag nilang Alagyan. Alagyan, it means daanan. Yan guys, ang ganda guys, kaya napadaan kami dito. Mayroon silang fish pan, tsaka nakita nyo naman guys yung lugar, ang ganda. Yan, napaligiran ng bundok, tsaka ang ganda ng lugar nila dito, malawak, nasa kilid ng daan lang guys. Yan, parang refreshing sa pakiramdam. Yan, ito yung Alagyan. Yan, it means daanan kung sa Tagalog pa guys. Yan, ito pa yung iikot ko kayo dito guys para yun na nyo makita nyo at para ring nakapunta kayo sa lugar na pinupuntahan ni Tita Bing guys. Yan, dito kami ngayon guys sa plaza ng aming lugar. Naghihintay kami ng aming anak na babae kasi aalis kami guys, punta kami ng city. Namimili kami guys ng mga gamit nila sa eskwela. Yan, yan, ito na kami guys. Yan yung mga anak ko, dalawa kong anak na babae, ang babae at ang lalaki. Yan. Sabay na rin kami guys. Mamamasyal kami guys. Kasi malayo naman ang break nila. Kaya bigyan naman sila natin ng konting kasiyahan ang mga bata guys. Habang hindi pa pasukan. Yan guys, binabaybay na namin yung daan papunta ng city. Yan, yan ang maganda pag nasa probinsya ka lang guys. Hindi masyadong traffic. Pero mayroon rin mga traffic light dito guys. Yan. Yan, nag-enjoy si anakis ko sa likuran. Tumitingin ng mga dinadaanan namin. Yan, enjoy lang kayo dyan guys sa panunood kay Tita Red New. Yan. Kasi habang pinapanood nyo kami, parang kasama na rin kayo namin guys sa aming paglalakbay. Yan guys. I miss you all guys kasi matagal akong
Hindi nakapag-upload ng video ko kasi sobrang busy si Tita Red guys, kasi lumipat kami ng aming bahay. Dati nasa town kami guys, sa isang barangay. Malapit na tayo guys sa city. Yan, tingnan nyo guys yung dinadaanan namin. Ang luwag-luwag ng daan. Yan ang maganda pag nasa probinsya ka lang kasi guys. Hindi masyadong traffic. Yan. Madali ka lang makapunta sa pupuntahan mo kasi hindi abala sa daan. Yan. Enjoy watching lang kayo dyan guys. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay papuntang city. Yan. At samahan nating ang mga bata mamili ng gamit. Yan. Yan, di ko na i-video guys yung pamimili namin kasi nagmamadali na yung asawa ko. Daan pa siya kasi guys sa kanyang mga tauhan. Yan. Kaya hindi na ako nakapagkuha ng guys, ng video doon sa pag-ikot-ikot namin sa mall. Yan. Nagmadali kami. Tsaka medyo guys, hapon na. Parang hindi maganda ang panahon guys. Yan. Hi, salamat. Pauwi na rin kami maya-maya konti guys. Kasi parang uulan na yata. Hapon na kasi guys. At saka malayo-layo pa rin yung aming uuwian sa ngayon. Di tulad ng dati. Yan nalagay. Sabi ko na nga ba. Uulan guys. Kaya yun, bumaba kami dito sa isang parang mall. Yan. Tsaka kami uuwi. Yan, ito na guys yung daanan sa bahay namin. Malapit guys. Pero nakauwi na kami guys. Andito na kami sa loob ng bahay. Kinukuhaan ko na lang yung daan kasi tuloy-tuloy guys yung ulan. Kaya yun, umapaw yung yung parang kalog sa amin. Ano ba yun? Yung tamburong ba yung tawag dyan guys? Yan. Umapaw kasi nabarahan ng kahoy. Kung ano-ano. Kaya yan. Pero okay lang kami guys kasi hindi naman bago sa atin guys na pag umuulan. Binabaha tayo guys yung daanan natin. Kaya guys, mapapayo ko lang yung mga basura natin, ingatan natin, itabi natin sa tamang lalagyan para maiwasan natin ang pagbaha ng ating daan dahil tayo rin ang aani kung ano ang mga ating tinanim o kung ano man ang ginawa natin mali, ita rin ang aani ng bunga niyan. Kaya yan, paalala lang, ilagay natin sa tamang lagyan. Yan, alam yung ginagawa ni Tita P habang malamig ang panahon. Yan, magluluto tayo ng ulam na may sabaw para
higop tayo ng mainit na sabaw. Yan. Nakikita yun ang ginawa ko. Nagisa ako ng bawang at bombay. Tapos nilagay ko yung karni na marinate ko sa patis, asin. Yan. Yan guys, pakuluin natin. Yan, nilagyan ko na yan ng tubig. Tapos, yan, pakukuluin natin guys. Para lumambot yung ating karni na nilagay. Yan, bago natin lagay yung mga gulay. Yan, ang ating mga gulay na ilalagay. Tawag dito sa niluto ay putsero. Yan, kamote, saging, repolyo, at saka siling haba. Yan ang ating ingredients dyan. Yan, habang pinapakulo-kulo natin yan guys. Dahan-dahan na yang lumalambot ang ating karni. Yan, dahil malambot ng ating karni, nilagay na natin yung ating kamote dyan at saka saging. Yan, hala, kulo lang ng kulo yan dyan hanggang maluto yung ating kamote at saka yung saging. At saka, tingnan natin guys, timplahin ang ating nilulutong putsero. So yan. Yung panghuli nating nilagay yung ating repolyo. Yan, templado na yan guys. Ready to eat na yan. Yan ang short video ng menu na niluto ni Tita Red, Tita Bing na putsero. Yan, longga recipe. Yan guys, pakuluin lang natin ng konti. Huwag nating lamugin ang gulay. Kailangang tamang-tama lang para yung sustansya niya maiwan sa gulay. Titikman na natin ang niluto ni Tita Red. Yan, tama ng lasa guys. Yan, kulo lang ng konti, tsaka luto na yan guys. Okay, thank you for watching. Enjoy eating. Bye!